Hello po, so welcome to the first ever podcast of Malaya. I'm Alexa. I'm, I'm sige. Char. I'm Christopher. So, we're here para sa podcast natin, Malaya Sessions, titled Faith Unfiltered, Episode 1, Living on On Purpose. Purpose. So, we gathered questions from our organization members kung ano yung mga questions of the top of their head. Pero syempre, lahat naman tungkol sa faith, tungkol kay Lord, tungkol sa Bible, and yung mga questions sila na yun, they're gonna answer in this podcast. So for context lang, we have here our leader, si Kuya Christopher, and he will explain kung ano ba yung organization. Hello, so we are students. First of all, we are students from Mapua Malayan Colleges, Laguna. And at the same time, kami isang organization dito sa school na to. Isang faith-based organization, and we promote syempre yung ating Panginoon, si Jesus Christ, to share gospel, to share the salvation sa ibang mga estudyante, and syempre to other people as well. So we're here with a mission, with a purpose, di ba? And eto, nagagalak kami na nagsama-sama kaming tatlo, and hopefully, mas marami pa in the next podcast. Pero yun, nagagalak kami na nagsama-sama kami with one goal, with one purpose, to share and to inspire other people as well. And may mga katanungan tayong sasagutin niyo. So literal na faith unfiltered, no? I mean unfiltered kasi may mga noise tayo sa paligid. So Di ba naman yun? masanay tayo dyan, no? Kaya masanay tayo dyan. Kasi literal na unfiltered. So yun yung aming background and yun aming goal sa organization na to. Okay, so, ano naman natin yung na we live in this world, sobrang daming tanong ng mga students. Lalo na ngayon ang sa part ng life natin na to. Ito yung isa sa pinakamahirap na part dahil dito papasok yung from before, ano tayo, shelter tayo. Pero pagdating sa college, doon mo talaga makikita kung ano yung mundo or yung state. Totoo. So, Wala siyang disclaimer. Unfiltered. gano'n lang talaga. So, okay, sagutin natin yung mga tanong na mga nag-send sa Google Forms. So, unang question natin dito is siya nag-open. Literal na unfiltered, guys, Tandaan niyo yan. Ayan. Kasi nakita ko sino yung tanong. So, nakaano po kasi siya. May nickname naman. Name lang. So, hindi naman sasabihin ko sino yun. Hindi rin naman namin alam, actually. Okay, so for the first question na nag-submit natin is from Leaper King. Hindi ko alam kung saan game na Leaper King. Mga IGN pala. Anyway, from Leaper King. In the prayer, Our Father, there is a sentence that says, "But deliver us from evil." What does it mean? What does it mean? Kung titingnan natin, di ba, minsan may mga translation tayo, mga versions, when we read our Bibles. Iba-iba yan, may NIV, NLT, ESV, kahit sa Tagalog may mga iba't ibang versions, di ba? So minsan, nalilito ka, lalo na kung babasahin mo siya literally. Kasi dapat ang Bible kasi talaga, first of all, hindi mo siya binabasa literal. Okay? Kasi pag niliteral mo yan, hindi mo talaga maintindihan. Bakit? Salita to ng Diyos eh. So it means, di ba, we need the guidance, we need the help of our Lord, of our God, di ba? Kung ang salita niya ay holy, di ba, we need to be holy as well. Or let's ask knowledge and wisdom to teach us, di ba? So before we read the Bible or before we read any verses, di ba, let's pray and para hingin natin yung understanding natin sa Panginoon. And the Holy Spirit, syempre, will guide us kung ano yung mga babasahin natin. So, to answer that question, kung literalin mo kasi, parang ang pangit, di ba? Deliver us from evil. Parang Ihatid. dinala ka doon. Try ko po yan. Ayan. So, Sige. yung verse na sinasabi niya po is nasa Matthew chapter 6. Verse, start na lang tayo sa 30. Long verse 30. Okay. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So yun. Ito yung pinakasikat na prayers. When you pray, and naririnig din natin palagi. Yung it starts with Our Father in heaven, hallowed be your
name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And then yun nga, sa dulong part, and he does not include temptation, but deliver us from evil. Okay? That is NIV, right? NIV. Yes, this is NIV. So, kung titingnan natin, syempre, parang medyo confusing siya kapag literally or literal translation mo siya babasahin. Pero may mga versions naman ng Bible, kahit sa English, na mas maintindihan natin. Mas basic yung English, minsan mas malalim yung English, may KJV, di ba? Minsan malalim, sobrang lalim na. Pero kapag na-direct kasi natin siya sa Tagalog, di ba? Ang sabi dito, ito sa mga na nakita kong Tagalog version. Sabi dito, directly, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Kumbaga parang, ilayo nyo kami, deliver us from evil. Parang literally pagka in-explain natin siya. Di ba parang nag-deliver ka, naghatid ka. Yan, yun yung kasi baka literal nilang iniintindi yun na, deliver us from evil. Dinala ka doon sa evil. Hindi. Ang ibig niya sabihin. Di ba parang, kapag ka nag-deliver ka, tapos ganun ako siya i-deliver. I'm gonna deliver this thing to yung noun, may preposition. Basta English. Deliver this to, pero sabi, deliver from. From, yes. Pabalik. Ilalayo niya. Kaya, sabi ni Kuya sa research na, huwag mo kaming naging sa tukso. Ang Biblia to, yung verse mo ng Bible sa Tagalog. And kasunod, kundi iligtas mo kami. Sama-sama. So, kasi minsan yun nga, sabi natin, ulitin natin, di ba? Pagka niliteral natin, minsan kasi nakakalito talaga English, iba't ibang version. May mga malalalim, may mga mabababaw rin na English. So, kapag confusing, syempre, tignan rin kayo, research din kayo, di ba? Na parang, minsan sa Google, may nasasagot na tayo, ano ba meaning po na itong deliver us from evil? Or kahit sabihin mo, may mga makukuha ka na rin namang sagot. Or kahit sabihin natin, i-direct translation natin siya sa Tagalog or Filipino. Diba? Maring maintindihan na natin. Pero, yun nga, to add din as well, ito yung pinaka-isa sa mga nakikita natin prayers lagi, diba? Yung Our Father, diba? So, tinuro naman ni Lord dito kung paano lang yung pattern ng ating prayer, diba? So, to add or to give more information, ito yung basic. Kumbaga, ito yung pattern natin, which is yung Acts. Yung Acts is adoration, confession, thanksgiving, supplication. Ano ibig sabihin nun? Yung adoration, ito yung sinasabi nating giving praises to God, the Father. Papapansin nyo, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Okay, on earth as it is in heaven. So, yung si confession, di ba sabi, forgive us our debts. Pwede rin naman baliktad yun, yung thanksgiving siya, kumbaga, confession. Pero ito yung pinaka-basic. So, confession, after nung inadore mo si Lord or binigyan mo ng praises and worship si Lord, nagpasalamat ka sa mga natanggap mo sa lahat ng mga na-experience mo, di ba? And next, syempre, yun nga, confession, nagpasalamat, nag-say ka ng repentance, nagpakumbaba ka sa Panginoon, then thanksgiving, then syempre sa huli, yung S, which is the supplication, yun yung yun yung ina-ask natin, nagre-request na tayo sa ating Panginoon Diyos. So madali lang, di ba? ACTS, acts, di ba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. So, yan, kung makikita niyo yung Our Father, nandyan yan, nakapaloob. Pero that doesn't mean na ito yung pipray natin lagi. Kasi, syempre, ang prayer dapat laging unfiltered. Ang prayer dapat laging galing from the heart. Di ba? Kasi pag paulit-ulit, pangit, routinary. Isipin nyo parang ganito. Example. Nag-ask ka kay Lord. Lord, pengin naman ng ganito. Lord, pengin naman ganito. Parang minsan syempre pag ikaw tao, siya Diyos. Parang minsan paulit-ulit. Parang hindi na galing sa puso. Parang pinipilit mo na ako. Di ba? Minsan, out of habit na lang din. Parang, you don't really mean that thing per se. Doesn't come from your heart. Comes from your heart. Kumaga parang masasabi mo na, ay, nag-pray naman ako sa iyo, Lord. Oh, diba? It's just that thing to check sa checklist. Okay, I prayed for this day, pero... Kahit basic, diba? Sabi nga natin, yung acts. Pagka kumari, nag-pray ka. Lord, Father God in heaven. Tapos, forgive me for this day or for the things that I've done.
Tapos, thank you Lord for all the blessings and provisions. And I ask na maging victorious po ang araw na to. Kahit ganun simple. Basta from the heart. Diba? Yun yung hinihingi ng ating Panginoon Diyos. Pero, yung Our Father is really a good pattern and example. Ayun. We're not saying naman na you're not allowed to pray. Paulit-ulit. No. Basta galing Sa puso. Oo. That's the intent. Yes. And isa rin para because we are sending kanina yung migrated sa literal. So there are parts of the Bible, for example, sa Genesis, na talagang may historical, so pwede mong i-take na literally yun. And there are parts na hindi mo pwedeng i-take literally kasi meron katulad ng parables. Na kaya sabi ni Kuya, pag talagang literal mo yan, hindi mo maintindihan. Kasi hindi naman yung ibig sabihin. Tama. Meaning kayo. Pero wag na naman tayong sobrang parang literal na yung pagkasabi. Tapos maghahanap ka pa ng iba or i-gamit mo pa na. Kasi there are parts na historical at may parts na pwede i-apply. Tsaka tama din naman to add din na, di ba pagka literal natin, dyan kasi nagkakatalo ang mga tao eh. Lalo na mga religious group. Kaya nga sabi natin, we don't promote religion kasi talagang man-made yan. Pero yung religion na yan, di ba, syempre tatalo sila. Ito yung pagkakaintindi ko. Bakit? They understand it. Ang tinatawag natin, head knowledge lang. Hindi siya yung magpapakumbaba sa Panginoon. Naghihingi siya ng tulong. Lord, help me understand. Pero ito, pinopromote nila na, ito kasi pagkakaintindi ko. So, ito yung tama. Nangyayari, nagka-clash ang mga tao. Nagka-clash ang mga religion. Nagtatalo-talo. So, yan, nagkaroon tayo ng mga something misunderstanding and misinterpretations when it comes to the Word of God. So, yun lang natin i-avoid. Pero yun, medyo napahaba. Pero, I hope natuto ang bawat isa doon sa tanong. Pero yun, yun lang. I-answer natin ng one sentence. So, ano bang ibig sabihin ng deliver as provision? So, based sa lahat natin, Kuya, pwedeng mag-ano na tayo, diretso na tayo sa Bible. So, verse 13, Tagalog version ng Amplified. At huwag mo kami gatin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So, the verse is asking na iligtas siya ni Lord sa masama. In a way na kumbaga ilayo siya sa temptation, ilayo sa lahat ng masama. Kasi pag nilayo ka doon, saan ka ba pupunta? Di ba punta sa Panginoon? Sa kabutihan. Dalawa lang naman yan. Anything to add, Charm? Wala na. Kasi nasabi niyo na. Nasasabi? Okay. So, proceed tayo? Sige, proceed. So, ito po. Ito naman from Adan. The first man. How will I know if he's the one God sent for me to be partnered with in life? Grabe, parang pang marriage question. Ano tanong ulit? How will I know if he's the one God sent for me to be partnered with in life? Sige, before I answer, may sagot ba kayo dyan? I mean, not, kahit hindi she, kahit he, kasi makababaihan kayo. So, tingin nyo kayo. Ano bang ano nyo dyan? Take nyo. When it comes sa ganyang situation or paanong tanong? Kumbaga for me, hindi mo siya malalaman totally na, okay, nakita ko tong taong to. Siya na yung the one ko. Like, how will you know if he or she is the one without knowing his or her life? Her lifestyle, his or her lifestyle. Malay mo, makita mo lang siya, she's the one na, he's the one na, pero may mga bagay kang hindi mo pala gusto sa kanya. Ganun. For me, hindi mo talaga siya masasabi. Or like, it is God sent. Hirap eh. Oo. Hirap eh. Parang, oo. Hindi siya parang yes or no question. Siya ba? Hindi. Siya ba? Ewan, ganun yung sa akin. Hindi ko alam kung exact ba ito na answer. Pero siguro malalaman ko lang din talaga. Tignan mo yung character niya, kasi yung personal relationship niya din with the Lord. Oo. Like, if you think na that person, nakikita mo yung reflection ni Lord sa kanya. Parang nagiging ka niya. Into faith. Kung baga sa direction na lang,
kung saan ka dadalhin ng tao na yun. Pag ito mga tao na to, like, siya na yung naging partner ko. Papunta ba kami kay Lord? Ako papunta ba kami sa kabilang side? Oo. Tama. Okay na? Okay na yung sagot. Sa akin, ito, pinaka-basic lang na sagot. It's your choice. Diba? Kasi all things, diba, na nandito tayo sa mundo, binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Yes. Diba? So, hindi naman siya mag-i-intervene dyan eh. Diba? Yun yung maganda kahit sabi mo all-knowing siya, all-powerful siya. Diyos siya na kayang kontrolin tayo, nilikha lang tayo. Kahit na isipin lang niya, sabihin niya, mawala ang tao sa mundo. Kaya niya gawin yun. Pero, binigyan niya tayo ng pagkakataon na mag-decide, magkaroon ng decision, own decision, which is the free will. So, para sa akin, and as a guy, then, it's your choice. Diba? Kung tingin mo, siya na ba? Choice mo. Kung tingin mo, hindi siya, choice mo din. Diba? Tandaan nyo, parang sa pagpapakasal, sa panliligaw, diba gusto mo siya? Pag gusto mo siya, pinili mong ligawan siya. It's your choice. Kung siya na nga, naisip mo, nag-decide siya, papakasalan mo siya, it's your choice, di ba? So, kung wala ka dun sa sitwasyon na yun, it's your choice pa rin, di ba? Kumbaga, lahat choice mo. Lahat, yun yung pagpipilian mo. Di ba? We can pray for help. We can pray for guidance na, Lord, teach me to sino pong pipiliin na pwede kong makasama in the future or pwedeng, Lord, pwede mo rin naman ipag-pray yun. Lord, I do pray na bigyan niyo po ako ng magandang parang magiging partner in the future. Pwede yun. And then, magkakaroon na ng sitwasyon na God will make a way pa rin. I mean, dumating nga. Pero that doesn't mean na siya yun. Bakit? Choice mo pa rin. Gets nyo? Parang, si Lord pwede siya magpadala ng instrument. Si Lord pwede siyang magpadala sa'yo ng gusto mo, request mo. Pero it's your choice. Kung tatanggapin mo ba yun? Kung iti-take mo ba yung path na yun? Kasi maraming outcomes eh. Maraming possibilities. So, the bottom line dyan sa tanong mo, choice mo. Yun. Huwag na tayo paikot-ikot, di ba? Pero choice mo talaga. Tsaka kapag syempre, choice mo mag-pursue dun sa tao mo. Syempre, you'll ask for help kay God na through prayer na, Lord, I want this person to be in my life in the future, ganyan. Siya yung pakakasalan ko. And Lord, help me with this, ganito, ganyan na i-lead ko siya sa'yo. Tama, Yung mga ganun. Na kung siya din communicate with him or her na ganito yung gusto niyong path. And ask help for God na itong path na to is i-bless niya. I-bless ni Lord. Na para ikaw na yung the one ko. Parang gano'n. Pero yun nga, di ba? Sabi natin, choice natin. And kung kami tatanungin nyo, kung siya na ba yung one, o siya na ba? As Christians, ang number one requirement namin is dapat same faith. Yes. Di ba? Yun yung number one requirement. Bakit masakit sa ulo yan pag hindi? Magtatalo kayo. Di ba? So kung, syempre, ikaw may preference ka sa isang babae o sa isang lalaki. Di ba? Syempre, piliin mo na yung hindi sasakit ulo mo. Oo. Diba? Yung same mo ng ideas, ng pag-iisip. Diba? Kung makulit ka, pwede ka naman humanap din ng makulit. Or kung ano yung preference mo. Ayan, tulad yun, nagtatawanan sila. Pero kumbaga, diba? Baka maging top priority natin is same faith. Same faith. Yun talaga. Kung kaming Christians ang tatanungin nyo. Same faith. Diba? Talagang nagsaserve. Talagang sa Panginoon. Oo. Kasi madali yun eh. Literal na masasabi natin na God is the center of our relationship. Diba? And kapag si Lord ang nasa gitna, yung mga decisions nyo maganda. Diba? You have the choice to decide pa rin, pero if God is there, He can help you. Diba? Take the good path or take the good choices. Diba? So, yeah. Diba? Pero, yun nga, kung kami tatanungin, yun na aming hahanapin. And kung nakakita kami ng gano'n, oy, she's the one. Oh, it's up to you. Yun lang. At saka, pwede mo rin naman siguro sabihin, sa other side naman, o huwag niyo naman ipilit na, ay, siya na yun, tapos hindi niya naman ikaw gusto. Oo, yun lang yung, huwag naman Yun ganun. lang mahirap. Iwasan natin yan. Oo. Kasi, ano ba? Namimilit ka. Huwag natin yan. Kasi parang, ano yan.
she's the one para sa akin. She's the one ba para sa iyo? Parang Yeah. di ba? For her ba, you're the one. Or for him ba, you're Kumbaga the parang one. ikaw na yung nagdikta ng buhay. Hindi na free will yun. Ano na Hindi yun? na. Ano tawag doon? Dictatorship. Ayun. Or parang ikaw na may hawak ng buhay niya. Okay. Okay. So, yun, nakasagot na tayo ng dalawang Oo. questions from our members. So, ngayon, ito naman, isa sa mga, labas naman tayo sa question ng members. Hindi isa sa mga questions na lagi mong narinig, Oo. lagi may nagtatanong, Mhm. ganyan. So, hindi ko alam kung bakit hindi na nilagay sa sheets. Makatulong nagtanong. Ba't ano Pero tanong? ito, Ano yan? Sige. so, di ba meron po tayong concept? Meron po tayong prayer. And then, meron din tayong sinasabi, sabi rin sa Biblia, na God is sovereign. So, paano mo i-reconcile yung dalawa yun? Bakit kailangan mo pang magdasal? Kung sovereign naman pala si Lord, paano naman pala niya lahat ng nangyayari, alam niya, inahayaan niya, bakit kailangan mo pang magdasal? Anong part mo doon? Bakit? Bakit mo pa kailangan magdasal kung alam mo naman na alam na ni Lord? Parang ganun yung pinakatanong, di ba? Number one, sagot ko dyan is, alam natin, yes, God is all-knowing, God is all-powerful, God is God. Kumbaga, lahat, siya yan. Diba? He is holy, He is perfect, literal. Pero, ano ba ang prayer? Ang prayer, di ba, it's our way of communicating to our God. Di ba? And we, di ba nga, ang lagi natin, tayong mga Kristiyano, mga mananampalataya ni Kristo, ang number one lagi natin sinishare sa tao is to build a relationship, to have a relationship with our Lord. Di ba? And kung relationship pa lang usapan, ano bang kailangan ng isang relationship? Communication. Isipin nyo, may mag-girlfriend and boyfriend. Pag di nag-usap yun, tingin nyo tatagal yung relationship nila. Hindi, di ba? So, parang ganun sa Panginoon. Hindi ibig sabihin yung boyfriend mo si Lord. Hindi ganun. Pwedeng ibang relationship yan. He's your father, he's your brother, he's your best friend, anything. Pero still, in any relationship, mapakaibigan, partner in life, you need communication. Di ba nga sa friend mo, pag di mo na dati close friend mo, tapos lumipat ka na ng school, di mo na siya nakausap. Di na kayo close. Kasi wala na kayong communication eh. So parang ganun din sa Panginoon. Di ba? We need to communicate always to God. Siyempre, to deepen our to deepen our faith, our relationship with Him, and siyempre, mas makilala natin siya. And, isa pa, He is God. Di ba? And ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Di ba? Sabi nga natin, bago pa tayo mag-pray, alam na yung pag-pray mo. Pero bakit gusto niya yun? Kasi gusto niya lumapit ka sa Kanya. Gusto niya mag-depend ka sa Kanya. Bakit? Makapangyarihan siya. At gusto niyang ipakita yung glory niya na ang tao, hindi nila kayang mag-isa. Na ang tao, hindi talaga nila, ano mo yun, without prayer, hindi talaga nila kaya. Kaya sabihin mong mayabang sila na, ay, kaya ko yan. Ay, maganda naman buhay ko eh. No, kala lang nila. Pero deep inside their heart, may emptiness yan. Kung hindi mo talaga i-build yung relationship mo with the Lord. So, yun yung dalawa kong sagot. Siyempre, to strengthen our faith, our relationship sa Panginoon. Kaya kailangan natin mag-pray. And siyempre, pinaka-bottom line is to kumbaga to seek help and to glorify our God. Kasi nga, siya ang Diyos natin. Ang Diyos, wino-worship, pinipraise, and He deserves that. Tayo, mga anak niya, or tayo, mga tao, nanilikha niya. Bakit? With purpose. To glorify Him, to worship Him. So, yun yung number one gusto niya talaga. Is, lumapit tayo sa Kanya. Diba? And, ironic nga kasi, sabi natin, diba, ang tao, hindi talaga hinanap ang Diyos. Ang Diyos ang humanap sa tao. Kumatok sila sa puso ng tao, tumatok siya sa puso ng tao. Depende na lang sa tao kung bubuksan niya yung puso niya. Kung tatanggapin pa niya. Pero syempre, kung tinanggap mo na siya, gusto niya yung lumalapit siya sa kanya. Magde-depend ka sa kanya. Para makitang din ng ibang tao. Ito yung glory ni Lord. Makikita nila, bakit napaka-bless ng tao yun? Ay, bakit napaka-grabe naman ng tao yun? Kasi hindi nila alam. Nagpipray ka, kinakausap mo si Lord. Diba? Ang napakahalaga ng prayer. Anything else to add? Some logical people might think na, hindi na ako magdadasal. Or if it's for
another person, bakit ko pa siya ipagdadasal? Bahala na si Lord. Or like, kahit ipagdasal ko pa siya, wala naman akong magagawa. Kasi, siya naman yun. So, yung pagdadasal ko, paano yun makaka-apekto sa kanya, di ba? Pero kasi, kapag gano'n kasi yung mindset, di ibig sabihin mo, hindi mo sa sarili mo ako. Hindi lang, selfish ka rin. Ibig sabihin mo, hindi ko na maaalas sa Panginoon. Kaya nga, si Lord, dapat sa kanya maaasa. Kaya nga tayo safe, tayo Christian, kaya tayo safe. Kasi sinave niya tayo, hindi dahil sa sarili natin. So, doon din papasok yung nahapit na, yes, sabihin mo lang yung prayer mo ngayon, tapos iba siya, iba yung ginagawa niya, and hindi ko makontrol yung actions niya. Pero, si Lord lang bahala doon. Kasi yun lang talaga yung tanging bagay na magagawa mo. Depende ka lang talaga sa Panginoon. Kasi si Lord, walang imposible. Kayang-kaya niya yun. Like, diba nga dun sa story sa Bible na regarding kay Pharaoh, na hinarden ni Lord yung heart, pero in the end naman, pinalaya niya rin naman yung Israelites. So talagang may power si Lord over the hearts of people. Like some people might look like they're the ones in the life never to conduct church. But if you continue to pray lang, have trust, have faith, they will. Si Lord na bahala. If it's God's will, pupunta sila. Mag-open din yung first sila. So if wala ka talagang magawa, nakita sila, remember, may magagawa ka. Totoo. To pray for them. Kasi yun nga, to add din sa sinabi ni Lexa kanina, is, sabi mo, bahala na si Lord. Hindi na natin pagdadasal yan kasi alam naman ni Lord na. Parang, parang selfish ka dun sa part na yun. Kasi di ba, ang responsibility mo bilang mananampalataya ng Diyos is to share the word, to share His works or His will. And as co-heir with Christ, as children of God, responsibility natin na mag-care din sa ibang tao. Kaya di natin kilala. Kunwari may nakita ka sa TV, kunwari nasunugan siya, pag-pray mo yun. Bakit? Still, kahit sabihin mo, alam na ni Lord yun, at ibang buhay yun, di mo kilala yun. Sa part mo, sa sarili mo, nagawa mo yung responsibility mo. And yung relationship mo sa Lord, syempre, mas tumibay. Nagtiwala ka eh. Diba? Tandaan natin, ang relationship, individual, hindi yan overall, diba? And sige. If ever, for example, if your friend or the family, na ganun nga, parang ayaw nila, the only thing you can do for them is to pray. And also, prayer is the best thing that you can give to other people. Totoo, the best gift yan. Oo, kumaga sabihin natin, I care for that person but I don't have any budget for ganito. I'll just pray for him or her. Yeah. Look at the parang the big picture. Oo. Ito pa naman sa sarili. Yan yung stop na that loved one pupunta sa hell at the end of it. If ever man, hindi siya tumanggap sa Panginoon. Kaya ba ng konsensya mo? Yung konsensya mo. Kaya pa pati. And direct to the point. Tama. Yeah. Kaya mo bang mag-suffer sila ng gano'n? So continue to pray for them. Even if you know that they're very rejecting of the word of God, and you can't do anything. Kasi for example, if you start something with them, they're gonna fight you. You're very, talagang reject. Then just pray. Para wala nang away, pray. And then continue to show them sa works mo kung paano ka magbuhay. Just show them. Kahit hindi kayo nag-uusap, nakita mo na lang. Paano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. And kadating talaga yung point. Nakita lang nila yun. God willing. Ayon sa Panginoon. Ito yan yung best gift din. To add din kay Charm. Best gift yung prayer. Kasi wala ka naman talaga. Kunwari wala ka financially. Best way mo yan to pray for them. Bakit? Kanino ka ba nag-pray? Sa Diyos. Sino ba si Lord? All-powerful. All-knowing. Pinakamakapangyarihan lahat. So kahit sabi mo, bigyan kita financially, kayo na pa rin bagaling yung pera. Sa Diyos pa rin. So lahat ng bagay, better, direct mo lang kay Lord. Ask. Acknowledge Him. Ask help. Hindi ibig sabihin, mahina ka pag ganun. Yun yung gusto ni Lord eh. Mag-pray ka.
at hindi ka lalabas na mahina. Nag-pray ka kasi gusto mo lumakas. Nag-pray ka kasi gusto mo magpatuloy. Diba? Lahat ng nagpapakumbaba, tinataas. So let's always be humble and let's always ask God in everything we do. Diba? And let's always pray. Kaya wag natin yan gagawin. Yes. Ito po. So ngayon, balik tayo sa questions natin. So we have something here from Charmander. Pokemon, who's that Pokemon? Paano mo malalaman na yung ginagawa mo is part ng plan ni Lord sa buhay mo? Okay, kayo muna So, sumunod. if I might say it first, one sentence. So, one sentence. God is over there. Everything that happens, like, inaalaw niya yung nangyari. So, may control siya sa lahat na yun. Walang bagay na, walang bagay na nangyari dahil hindi plan ni Lord. That's just it. Lahat yun. It's all within God's. Di ko naman sinasabi na, for example, may evil, tapos parang binigay ni Lord yung Hindi. evil. Tandaan nyo, hindi nabibigay si Lord ng evil. Inaalaw niya lang yun mangyari. Things. Pero it's all part of His sovereignty. Like, God is sovereign. Sige, Tama, kasi, yun nga, to add, huwag nyo iisipin na, ay, parang, itong problema, ito binigay ito ng Diyos sa akin kasi, alam nyo malalagpasan ko. Tandaan nyo, any bad things, any evil things, hindi galing sa Panginoon yan. Inalaw niya to happen, magkaiba yung inalaw sa binigay. Yeah. Okay? So, inalaw niya to happen. Why? Because He has a purpose. Inalaw niya to happen. Why? Because He wants you to seek Him, to ask help. Yun pa rin, di ba? So, lahat may purpose, lahat may reason, di ba? So, ano ulit yung exact na tanong? paano mo malalaman na part ng plan ni Lord? Yung Yung ginagawa. ginagawa mo sa buhay. Okay. Siyempre, read the Bible. Read the Word. When pray, read the Word, check mo. Ang perfect example natin sa lahat ng bagay, si Jesus Christ. He is the perfect example of all things. Diba? So, ano ba yung mga ginagawa niya? Good things ba to? Nalalugod ba si Lord dito? So, always analyze yourself. Always analyze your actions or your mind. Kasi nasa mind pa lang natin, ito yung battleground natin eh. Temptation or wisdom. Pili ka. Diba? Curse o blessing. Pili ka. Di pwede magsama yan. Pili ka isa. Kuya, isa pa lang sentence na pwede natin na susulitin natin para malaman mo, part mo yung plan ni Lord. Is this thing that I'm doing, does it glorify God? Yeah, that's, Yeah. yun nga, kung nalulugod ba si Lord. Pero kung medyo basic natin yung explanation, tandaan nyo, always with a good motive. Okay, yung plano po na yan, mabuti ba yung motibo mo? Kasi lagi natin tandaan, pag mabuti ang motibo, maganda ang resulta. Pag maling motibo, pangit din ang resulta. O mali rin ang resulta. May consequences kang makukuha talaga. And makikita mo yun, magre-reflect ka doon. Kung kunwari bad choice ka, magre-reflect ka doon. May consequences. But still, God is there to help you. And hindi ka niya hayaan matrack doon. Kasi magpapakita pa rin siya ng glory niya. Di ba? Kahit dalawang choices yan eh. Kung pipiliin mo yung blessing, magpapalaki ka. Kung pinili mo itong kasamaan, yes, natrap ka, nag-consequence ka, nasaktan ka, na-harm ka, but still nandyan si Lord para ipakita sa iyo at sa ibang tao yung glory niya. So still, blessed ka pa rin. Di ba? So, pero still, huwag mo na piliin yun kung ayaw mo gusto mo masaktan. Huwag naman, di ba? So, doon ka na sa better choice. So, kung paano mo malalaman, syempre, first, read the Bible. Pag niread mo yan, maintindihan mo. Ask God, Lord, nalulugod ba to sa'yo? Lord, tama ba itong decision na to? And I assure you, magugulat ka na lang. Ako ganito eh. Ganito ako pag nagpipray ako. May direction. May direct. Medyo weird. Pero, parang sabi niyo, weirdo ba? Ay, weirdo ata si Christopher. Weirdo ata si Kuya. Parang gano'n. Pero hindi, direction ka. Parang kala mo, ikaw lang yun. Hindi ikaw yun. Maaring alam mo na kausap mo yung sarili mo na mind ko lang ba yun? Pero hindi, mararamdaman mo eh. Kung si Lord yung kumakausap sa'yo. Tama. Or minsan magugulat ka na lang. Ito, nangyari na rin to sa akin. Lord, tama ba to? May verse bumaksak. Magbukas ko, yun, sakto. Or pwede rin minsan, modern age na tayo, digital age. Nag-scroll lang ako, kunwari sa social media. Lord, ask me, Nangyari din sa akin. randomly talaga. Alam mo yung newsfeed mo, o kaya kunwari TikTok, di ba? Yung FYP mo,
Di ba minsan hindi ganun yung algorithm? Oo. Pag ganun mo, bakit ang random? Tapos yun na pala yung sagot ni Lord sa'yo. Alam mo, may mga ganung amazing things talaga, di ba? Sa akin, Talagang magugulat ka. nangyayari din yun. Like, ako kasi yung nagtanong nung Si Charmander. Ikaw pala yung Pokemon, ha? Hindi, kumbaga kasi, Nakikita mo na, nare-reflect mo na. oo, kumbaga, syempre, kahit sabihin natin nandito ako sa podcast na to, I also want to ask things. Oo naman. Kumbaga, ito, nangyari nga din sa akin yung pag-scroll. Parang down na down ako for this kind of thing. Ganyan. Lord, ano na? Hindi ko na kaya yung mga ganun part. Is this your plan? Is this your... Ganon ako makipag-usap kay Lord na, kumbaga parang katabi ko lang siya. Lord, ano ba? Parang friend, di ba? Ganon ako makipag-usap. Lord, plano mo ba to sa buhay ko? Ano ba talagang gusto mo? Actually, mas good na yung ganyan eh. Yung the way you communicate sa Lord. Di ba sabi nga natin ang prayer. Nasanay kasi tayo prayer formal. Parang may ganito. May pattern. Pero maganda yung kausapin mo lang siya. Kasi sabi nga natin kanina, relationship, di ba, meron ka sa Panginoon. Kung meron ka nga, yun ang tanong. Pero kung meron kang relationship sa Lord, maganda yung kausapin mo siya normal. Parang tatay, parang kaibigan. Kunwari, pwede mo love life, weird lang pakinggan, pero pwedeng love life, di ba? Lord, sweet-sweet mo naman, parang gano'n. Lord, thank you sa love mo, di ba? So, pwede, normal. Bakit? It's from the heart eh. Hindi mo na kailangan na parang inano ng ChatGPT. Parang may format. May format. Parang may statement of the problem. Mayroong background of the study. Parang ganun. Kumbaga parang mayroong kang just may pattern. Totoo yun. Kahit mag-communicate ka sa kanya, may pattern pa rin naman. Pero kumbaga parang kahit casual. Di ba? As long as naman na doon pa rin syempre yung ganda-ganda. Yung ano mo sa kanya. Huwag naman mamaya naman. I-misinterpret niyo yung mga sinasabi na. Parang literal na, tapos pag nag-ayos bro, kay Lord, kung ano yung sabihin. bro, peace bomb tayo, bro. Pero yun. Pero tandaan nyo, si Lord may humor din yun. Ay, totoo. Akala nyo lang parang medyo minsan pag nag-joke tayo, natatawa rin yan. Pero syempre, pag good joke, huwag naman yung, sige, sorry, naputol ko. Hindi yun nga, sa algorithm, like, ganun ako makipag-usap madalas kay Lord. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Para akong batang umiiyak sa tatay. Ganun. Totoo. Tapos, okay, scroll or like something na manonood ako. Which is boogs, bagsak. Ito sa'yo, anak. Para sa'yo yan. Pero, That happens. But that's also reason na there are not always in the internet. Yes. When you look at it, it looks like it's from the Lord. Pero, it's from the Lord. Always analyze. This page is like Christian. Pero always analyze pa din. Always reflect. Always look at the biblical basis ng mga sinasabi. Kasi baka mamaya yung makita mo, okay, akala mo kay Lord, pero ini-scam ka na pala. Kailangan biblical tayo. Tandaan nyo, ang kaaway, alam niya rin ang salita ng Diyos. So, ang kaaway, pwede nyo gamitin yan to distract you, to deceive you. So, always analyze, always check, always discern. Have a discerning spirit. And always pray, Lord, sa'yo ba to? Lord, ikaw ba talaga nagsabi nito? Kasi minsan, sabi nga natin, our mind is our battleground. Either temptation, or wisdom. So, minsan, kala mo parang, si Lord ba kumakausap sa akin? Malalaman mo yan kung talaga bang si Lord o yung kaaway. So, always. Hindi porket akala mo lang na biglang may direction, ay, kay Lord na yun. Hindi. Always check pa rin. And always be alert. Di ba? Kung sa pagdedesisyon niya, iniisip mo, mag-yes ka ba, magnuno ka? Bibili ka ba ng McDo o Jollibee? So, di ba? Kumbaga, pati dito, when it comes to instructions, directions, always check. Di ba? Lalo na sa social media, marami ng deception talaga. Totoo. So, yun, I hope nasagot yung tanong mo.
Ayan. balik So na yun, tayo. we're back. So yun, we're just checking the unfiltered. We're just checking the unfiltered camera. Hindi, umiyak lang kasi. Uy! Hindi guys, may nakita talaga si John umiyak. Umiyak kasi. Kasi yung, di ba last question natin about sa kanya, talagang nag-reflect. Sabi niya, hindi joke. Hindi, joke. Sige, tuloy tayo. Oo, eh. May questions pa ba? Last question na to. From Jeremy. Jeremy, parang kilala ko to ah. Apat yung niya, Jeremy. Parang kilala ko tong Jeremy na to. Hindi joke, sige. Hindi mo sure. Hindi natin sure. Sige. So una, how has your faith influenced the way you approach challenges or adversity in life? How has your faith influenced the way you approach it? Sige, kayo muna. And answer first po. Faith, actually, hindi lang siya nag-influence. Siya talaga yung basis ng lahat ng magiging approach or magiging approach ko to challenges or adversities in life. Kasi nga, pag may faith ka kasi, God is at the center. So, hindi na lang siya something outside na nakaka-influence sa akin. It is something inside. Doon ang gagawin lahat ng decisions. Doon yung system. Yung mga actions. So, from inside, talaga siya. Hindi na lang siya something na like. So, ayun. Siya na yung magiging basis. Ganun na influence ng faith ko. Tama. Ikaw, Char. Ano pagkakaintindi ko kasi dito sa question? Like, paano yung ng faith sa'yo? Kung paano mo inaano yung everyday life? Parang ganun ba? Hello! Hi, Ma'am! Hello po. Si Ma'am lang sasagot sa last question. Okay lang po. Ma'am, okay lang yan. Okay lang, unfiltered po tayo. yan. So, yan. Dito na tayo sa last question natin from Jeremy. Jeremy! Sorry. Niya, dalawa pa rin. So, una niya is, how has your faith influenced your way you approach challenges or adversities in life? And my answer to that would be more of a reconstruction of the question niya. Kasi faith, yung faith ko, it's not something na, pag sabi mo kasing relate to it, say this is a circle. Parang it's something from the outside influencing you. Pero for me, it's something inside. Na yun yung basis ng lahat. Parang kada ako, for example, may gagawin ako. Mululugan ko bang yun dito? Hindi, oo, siguro. Kunwari, may may gagawin ako, may ganito, may ganyan. Nakaka-affect pa to kung paano nakikita ng mga tao si Lord sa akin. Kasi tayo, Christians, reflection tayo ng Panginoon. So, pag nakita pa doon ng ibang tao, will it reflect kay Lord would it reflect na mag-glorify kasi kaya ginagawa nila? Or ma-off mo yung mga tao kay Lord sa ginagawa nila? So, yung faith is something na naka-influence sa akin. So, loob na yun, siya yung basis ng my faith. And everything comes from there, that's the glory. At ano naman namin sila atin. Char? So, parang doon sa sinabi kasi ni sagot niya, si Lex, is doon na tayo nagbe-base, diba? Tama. And tayo yung nagiging instrument na makikita ng ibang tao na we are God-centered. Kasi madalas, yung ibang taong tinitignan, ay Kristiyano to, pero bakit ganito yung ginagawa niya? Kristiyano ka ba talaga? Ba't ganyan ka kumilos? Persecution. May mga taong ganun. So, siguro for me, Unfiltered. yung faith na yan is, syempre, and yung Holy Spirit is nag-aano sa akin na, ito dapat gawin mo. Ito yung faith mo. And this is what you need to do. Not the world outside, which is yung mga kasamaan, syempre. And isipin mo na yung faith mo, dapat may pakita mo sa ibang tao na you are God-centered. Andun ka kay Lord. And wag may pakita sa ibang tao na iba ka. Parang gano'n. Oo. Tsaka na before, kasi syempre, nung hindi pa ako Kristiyano, ibang-iba yung
gawain ko. Iba-iba yung estado ko sa buhay. And then, after ko tagapin si Jesus Christ, syempre yung faith, mas tumibay na siya. And mas masasabi kong dito na ako nag-base. And ito na ako. I'm with God na. So why should I do this? Ganun. Parang ganun yung pagkaka-interpret ko nung ano. Nai-realize ko na, parang yung sagot ko pala more on the influence ng faith. Yung question nga pala, sinatarget niya is yung challenges daw sa buhay. So kapag may challenges ka sa buhay, ano ang bag ng faith mo doon? Ayun, Sige, kuya, pakisagot. Sige. Parang siya yung mas makakasagot. Hindi, pero ito kasi, syempre, di ba ang faith, lagi na last year pala, dito sa Malayan, nag-discuss kami, ano ba ang faith? Ito yung unseen hope. Ibig sabihin natin ng unseen hope, ito yung pagtitiwala o pag-asa na hindi mo nakikita. Pero yun nga, nagtitiwala ka. You're having faith. Di ba? Sabi nga natin sa ating mga Kristiyano, hindi tayo to see is to believe. Pero sa atin, believe first so that you will see. Kasi ganun ang Panginoon. Pag naniwala ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, papakitan sa'yo, ibibigay niya sa'yo. Kasi magugulat ka kung gusto mo, Lord, magpakita ka nga sa akin. Pag nagpakita sa'yo yan, baka magulat ka talaga. Kaya hindi na pwedeng gawin yun kasi holy siya, ikaw hindi ka holy. So, pag nagpakita siya sa harapan mo, parang pangit naman yun. Pero, to go back dun sa question, di ba? Oo, di ba? Kumbaga, yung presensya niya, literal na unfiltered. Lagi napapasok doon. Pero hindi yung faith kasi, di ba, kung nagtiwala ka sa Panginoon, you're having faith sa ating Panginoon Diyos. Nagtitiwala ka. So, tayo, mga anak ng Diyos, binigyan niya tayo ng, yun nga, sa Kanya pa rin naman galing ang pananampalataya dahil nagtiwala tayo. And then, nagkaroon tayo ng salvation, nagkaroon tayo ng relationship. Sa akin, sa experience ko, kung paano ko na-approach yung mga challenges and adversity in my life. Nung tinanggap ko nga si Panginoon Jesus, nung tinanggap ko nga si Jesus Christ, anong natanggap ko? Bukod sa love niya, bukod sa salvation na hinihanda niya para sa atin. Ang pinaka natutuwa talaga akong natanggap ko sa Panginoon ay yung joy. Etong joy, hindi yung sabon na. Etong joy, iba to sa happiness. Tama. Ang joy kay Lord lang yan. Diba? Kung pangalan mo Joy, kay Lord ka. Diba? Kung pangalan mo Joy... Sorry, yung happy, temporary lang. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, to go back. Hindi, we're just kidding. We're just joking. Para syempre, literal na ano na. Oo, kasi sabihin. Nag-ano lang tayo. Papatawa lang tayo. Pero yun nga, ang joy is kay Lord lang. And yung happiness, temporary yan. Maaring ngayon gusto mong kumain, yun yung happiness mo. Masaya ka. Pero mamaya, dugmo ka na naman. Pagod ka na naman. Pero yung joy, galak yan pag tinagalog mo. Iba-iba ang saya sa galak. So yung galak, nasa puso mo yan. So, anong relationship, anong connect ng joy doon sa challenges ko sa buhay? So, madaling sabihin, kung meron akong galak in everything I experience, masama man ito, malungkot man ito, nakakaiyak, still may joy ako, masaya ako. Kumbaga, hindi ako naglulugmo, hindi ako, iniiyak ko, pero hindi, alam mo yun, hindi ka nagpapadala, hindi ka nagpapadala dun sa sitwasyon dahil may joy ka na galing sa Panginoon Diyos. Kasi kung happiness lang, sabihin natin, ito sa mundo, ganito yung, baliktad na baliktad, di ba, sa mundo. Pero meron akong problema, bili ka nga ng 2 case ng kunwari, inom sila. Yun doon yung happiness nila, maglalabas sa saman loob. Sige, labas kayo. Maglalabas ka ng saman loob. Pero, anong dinulot nun? Nalasing ka, sumakit katawan mo, sumakit ulo mo. And then after no, pag-gising mo, problema na naman. Oo. Pero pag may joy ka, instead of happiness, okay lang naman may happiness ka. Diba? Pero sinasabi ko lang, mas mahalaga ang joy. Kung may joy ka na galing sa Panginoon, in every circumstances, in every situation, masaya ka. Diba? Na parang, may problema. Kaya yan. Andyan si Lord, tutulungan ako. Tama. Ask ka kay Lord. Diba? Dahil yun, may faith ka, may joy ka, may love ka. So yung joy, diba? Ano yan?
Joy, hope. Pero hindi, yun, di ba? Kung i-connect natin yan, yung joy, di ba? Tignan mo, kanina pag-usapan natin sa sabon, di ba nakakalinis yun? So, kung i-connect mo yun, yung joy, di ba? Oy, joy, baka naman. Pero hindi. Yung kung i-connect mo yung joy, kung i-connect mo yung joy, di ba parang in every experience mo nga, masaya ka. Ako ganun, na parang, kunwari, stress na stress ako. Ako kasi architecture student, so stress na stress ako sa plates. Wasak na ako. 3 araw ako walang tulog. Literal, walang tulog. So, Lord, hindi ko na kaya. Malungkot na ako, parang ganun. Pero nare-remind pa rin ako, nandiyan si Lord. So yung joy, nag-i-ignite. Nabubuhayan ako. Yun, 4 na araw akong hindi nakatulog. Hindi. Kumbaga, mas nagpursige ako, mas nabuhayan ako ng loob. Mas nabuhayan ako ng loob na magtiwala sa kanya. Di ba? Kasi na-inspire ka eh. Hindi. Kumbaga yun, masaya ako. And mas nadalagpasan ko lahat. Bakit? Alam kong may kasama ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. Kumbaga yun yung faith mo. At yung kasama ko, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Tama. At ang lamang lahat. At syempre, ang lumikha sa atin. Yung problema, ganyan lang yan. Tama. Si Lord, Mas malaki siya. sabi nga niya sa salita, di ba, footstool lang niya ang mundo. Oh, ganun kakaliit. So, Sa pang way to approach it. Faith ka. So kapag kami challenge sa universities, laging ang point of view ng Christian is inalaw yan ni Lord mangyari. So, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi ka niya bibigyan. inalaw ha, hindi binigay. Oo. Hindi ka niya, hindi niya i-allow na nangyari yun. Kung hindi mo kaya. So, like, have faith lang na kaya to, kasi kasama ko yung So, hello po, we're back. We're back. Ang dami na. Some unfiltered technical difficulties. May babak na namin yung unfiltered. Kung wala nang ilaw yung mic ko, kaya share na lang kami. So, dito sa wait lang, dito sa ating podcast, expect nyo may mga unfiltered moments talaga. So, Itong first episode natin, syempre, we're introducing, we're giving inspiration. Diba? We're giving inspiration. Pero next time, magugulat kayo, nandun kami. yeah. Magugulat na kayo. Diba? Kumbaga, unfiltered. Masasabi niyo, Blue, ba't sila nandun? So, stay tuned and sa mga upcoming episodes. Okay, so Ayan, Okay. before that. last na ang question ni Jerome. Jerome. Last question. Ano ka na, Jerome? Nakarami ka na. How do you maintain your faith during times of uncertainty or hardship? Parang How do gano'n you lang din yung maintain kanina. faith? Oo. Opo. Technically. Parang hawig nga siya. And to answer, I want to add lang din na si Lord naman kasi, may ginagawa ka, pero si Lord talaga ang nagsusustain sa'yo sa faith mo. Kay Lord galing yan eh. Grace niya yan eh. Nagkaroon ka ng faith, diba? We are saved by grace through faith in Him. So, dahil kay Lord galing, sa Kanya ka magsabi, sa Kanya ka magdasal na, Lord, parang napapaliw ako sa'yo ngayon. Pagdasal mo na, bigyan niyo po ako ng guidance, bigyan niyo po ako ng fire in my heart, bigyan niyo po ako ng kagustuhan na lalong magbasa ng Bible, na lalong sumunod sa inyo. Ipagdasal mo. Kasi dyan maraming nawawalang mga tao eh. Pag may dumating na hardship na uncertainty. Totoo. So ipagdasal mo kasi kay Lord galing yan. Kay Lord galing yan. So kayang-kaya niya yung ibigay sa'yo. Basta hingiin mo sa Kanya. Okay. Yung faith na yun, hindi yan na ma-maintain mo lang dahil kaya mo or own works mo lang. Hindi ka maliligtas dahil sa sarili mo lang, di ba? Kundi dahil sa Panginoon, dahil kay Christ, because Christ died for us. Okay. And yun yan, di ba? Lapit natin, kay Kuya. Okay lang yan, rinig ako. tama. Rinig ko, nakita ko kanina eh. Nakita ko na rin. Narinig ko pa yan. Na unfiltered. Filter dyan. So, Bilangin nyo nga, ilang beses nagsabi ng unfiltered please yan. So, Mamaya. bibigyan tayo ng raffle. Sa edit, unfiltered count. 1, 2, 3, So, 4. yun nga, di ba? How do you maintain your faith during the uncertainty of hardship? Tama yun. Di ba? Sabi nga natin, madalas sa mga tao, general, pag masaya,
lumalapit sa Lord. I mean, pag masaya, Thankful. Grateful. Pero pag malungkot, Wala na. mawawala. Baliktad naman. Pag may pagpapala, mas masaya. Pero pag walang pagpapala, hindi sila lumalapit sa Lord. Pero kung tutusin niya, dapat ka mas lumalapit ka sa Kanya. Kasi kailangan mo ng tulong. Diba? Sabi nga natin, diba? Kumbaga, we cannot do anything. Diba? Sabi doon sa John 15:5. Ano yung sabi sa John 15:5? Teka, buksan ko lang. Hindi, pero totoo yung sinabi ni Adam na kapag masaya ka, okay, thank you Lord for this. Pero kapag nalulog mo ka, Lord, bakit mo to binibigay? Ito, John 15:5. Diba? Sabi sa John 15:5. Okay, John 15:5. I am the vine. John 15:5. I am the vine, you are the branches. A man remains in me and I in him. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Tandaan nyo, I am the vine. Siya, ang roots, di ba? Siya ang source ng nourishment. Di ba sa isang halaman, ang vine, na dumadaan ng nourishment. And tayo ang mga branches. Tayo ang mga pinupuntahan ng mga nourishment na yun. Diba? Isipin nyo, sa isang katawan, ikaw yung abdo. Diba? Hindi, I mean, parang joke, pero literal na parang one body, one system. Saan ba nanggagaling yung heart mo? Source of blood, di ba? Umiikot siya ng circulation. Ganon. So, sabi dito, di ba? He will bear, if a man remains in me, di ba? And I, he will bear much fruit. So, kapag nag-remain daw tayo sa kanya, ito, literal ko lang inaano, di ba? Mas na yun. Pero pagka, syempre, pinipray natin. Pero kung literal, yun nga. Na kapag lumapit tayo sa kanya, nag-remain tayo sa kanya, we will bear much fruit, more blessings, more provisions. And it, diba? If anyone does not remain in me, sabi nga niya doon, diba? He is like a branch that is thrown away in withers. Kung parang mawawala ka doon sa branch or doon sa blessings na yun. And sabi na niyo doon, or tayo, doon sa apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Hindi niya sinabing apart from you, apart from your teacher, apart from your mother and father, diba? Or anything else, sinabi niya apart from me. Sino yung nagsasalita? Ang ating Panginoon Diyos. So, let's always depend on Him at all times. Diba? Even we're down, even we're in our up, in our lives, or parang, anumang peak ng ating buhay. Diba? Dapat masaya ka, may joy ka, yun nga, meron kang faith, nagpapasalamat ka. Sabihin mo, Lord, kunwari, down na down ka, salamat at inalaw mo, hindi binigay Lord, salamat dito na inalaw mo na mangyari ito sa akin. Bakit? Na-realize ko po na mali ako. Ano yung mga dapat kong i-improve. Minsan kasi ganun nag-mature tayo. Yun, masalamat ka. And then ask help. Lord, I ask help on how I can overcome this. Diba? Kaya nga lagi sinasabi rin natin mga Kristiyano, ang totoo talaga, ang tao, sinasabi nila, magbabago na ako. Pero the more, every year may New Year's resolution, hindi nagbabago. Bakit? Kasi lagi lang sa salita, galing sa puso, hindi galing sa puso. Tama. Diba? And at the same time, walang faith sa Panginoon. Kasi only God can change us. Only God can help us. Kung paano mag-mature, kung paano mag-grow. Diba? Kung paano man-nourish bilang isang tao. Kasi kung tayo lang, we can do anything, diba? We're utterly helpless. Ayun, di ba? And ano pa yung isa natin? I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things. Hindi na sinabing some things, these things, all things. Name it. So, every time you face a problem, ask help, seek God. Diba? And He will make a way. He has a plans for you. Diba? Sabi nga niya, diba, sa Jeremiah 29:11, diba? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Diba? So, saan ka pa? Ang dami niyang promises. Ang dami niyang binigay sa atin na talagang nakakataba ng puso. And yung promises na yun, sa Diyos, hindi napapako. Sa tao napapako, pero sa Diyos, hindi. So yan, lagi niyong tatandaan, kami, mga Kristiyano, ganito kami mag-maintain ang aming faith during times of uncertainty. Thank you. But still, we're not perfect. Hindi ibig sabihin, di ba, nag-aaral kami sa ng Diyos, mga Kristiyano kami. Hindi kami perfecto. Yes. Perfect. And we will Nagkakamali never pa rin be. kami. We will never Yes. be. Tsaka ang perfect ay si Lord. But ang maganda doon, we have God that can help us. Diba?
diba? And inalis kami doon sa sin, living in sin. We still sin, but we're not living in sin. Because we're justified, we're sanctified, we're saved from that situation. So, yes, yun. Sana nasagot namin. Mahaba na, Yung mga pero- tanong na yun. Grabe, ilang questions lang yun. 5. Pwede 4 people, 5 questions, tapos yung isang extra. So, 6 yun. And Oo. almost an hour na rin ito podcast. 10 minutes nga halos sa isang Matagal. tanong. So, Pero siguro masabi kong kulang pa. parang ang dami ko kaya Masarap ko nga pang, na nag-usap pa tayo. kaya ko pang mag-usap. Kung wala na yung mga Anyway, so, yun po. Maraming salamat sa Pero- podcast. Sige, pero di ba tapos na natin yung mga questions. May Before we sasabihin end, ba? siguro, before we end, Yes. any reflection, parang any, like short lang, para mano natin yung time, parang any insight na ano yung masayang bagay o na natutunan nyo doon sa mga questions. Or ano yung mga nasabi natin o mga One- questions na tumatak sa inyo. One thing I'd like to share na lang, it's not of these things na pinag-usapan natin, pero this podcast as a whole. Kasi some might be afraid or might say na, wala, nakakahiya naman magtanong. Oo. Parang, they might think I'm so dumb for asking this question. Or baka may iba yung tingin nila sa akin. Pag ako yung nagtanong nito or dahil curious ako sa bagay nito. Pero I say to you na lahat tayo madaming bagay na curious about. And kami actually, Christians, parang in general nga ata kahit sa mga pastors, mas gusto nila yung nagtatanong. Mas Oo. gusto namin yung nagtatanong. Hindi Sabi nga ni kami, Raymond, di ba? Hindi, totoo yun. huwag kayong mahiya magtanong. Kasi yung way, yung questioning nyo, yan yung way para mabigyan kayo ng sagot. So, kung hindi nyo Oo, itatanong, yung paano nyo malalaman? Paano namin malalaman na curious din pala kayo doon? So, keep the questions coming. Kumbaga, Oo. sa amin lalo na. Diba parang, o yung tanong, hindi ka namin judge. Bakit? Sino ba kami? So, it's an opportunity for us to share it. Ang totoo dahil lahat naman tayo nagsimula dyan. Nagtanong din kami. Oo. Before, Kahit ngayon, madami pa kaming tanong. di ba? Pero bago kami nandito na sa salita sa harapan, marami din kami tanong. Kung bakit ba ganito, bakit ba ganito. So, baka kami mag-grow ng ganito, natuto ng Oo, ganito. nagtanong din mo. Nagtanong pa rin kami. And still ngayon yan, sabi nga ni Les, nagtatanong kami na bakit Yes. pagod na ako. Ano din? Hindi. Pero ask the question sa right na tao rin. Kasi Always. baka kung kani-kanino kayo nagtatanong at yung O, sagot iba naman na nila ay yun. makamundo or ang sagot naman nila ay hindi naman. Kasi maraming parang pagka sinagot sa'yo tapos napakinggan mo, it sounds right. Kasi parang ang majority ayun na ang mindset eh. So it sounds right, it sounds good, parang ayun ang tama pero hindi naman pala biblical. Pero sila din naman pinaniniwalaan nila na yun yung tama. So in the end, hindi ka talaga mag-realize sa tao, kundi sa word ni God. Magtanong kayo sa amin, pero ang final, kung saan ka magre-rely sa mga tanong mo, kay Lord. Kasi baka mamaya tanong mo, ayaw mo na magbasa ng Bible, is tanungin ko na lang si Kuya. Actually, Okay pero yun for ang guidance. better talaga. Oo, tama naman yun. Sa, pag wala ka talaga, sino mo mapakinggan mo si Lord? Pero maganda rin way. Una pa lang, tanongin mo si Lord. Actually, Oo. Direct mo ask ka na. na Di ba? talaga. Parang, Lord, pag di mo magets, at saka, or pag di mo alam saan, kasi syempre, kapal-kapal din to. Saan ba dito? Saan dito? Saan dyan? Oo. Pray. Have faith. Sabi nga natin, living on purpose. Ano ba purpose mo na? To serve God, to honor Him, and to give Him praise. To share the word. The purpose of this podcast, we want to reach more Christian believers na makasama namin sa fellowship. And we want to reach lalo na sa mga unbelievers. Those who are, those people with open hearts na willing na makilala yung Panginoon. And yun nga, sabi natin, di ba, sabi nga, ang paulit-ulit ako. Pero sabi ko, Okay lang po. is, kahit nasa school tayo, organization tayo, ang purpose ng podcast is to reach other people na mga nanonood dito sa ating podcast. Kahit nasaan kayo, be a light in the world. Yeah. That's the purpose. Be a salt. Salt and light. Di ba, ang salt nakakalinis yan. Yes. Ang ilaw, bibigyan ka ng direction. Direction. So, be that person. Diba? Huwag kang maging, ano mo yun, Huwag kang bad maging- influence or ikaw yung magsisimula ng chaos. But be
the start of the peace, be the start of something good na tatatak sa tao na bakit ang buti-buti ng tao? Bakit ang bait-bait niya? Sino kayang Diyos niya? Si Lord. Dahil laging ibigay ang Glory kay Lord. Diba? All things. So sinabi, ang pogi mo naman, yung ganda mo. Salamat sa Diyos, hindi ka niya. Yeah, blessed. Anak ako ni Lord, eh. No. Hindi na actually nilagay. Yung galing mo naman ng drawing. Ay, praise God. I thank you, Lord. Kasi si Lord naman talaga nagbigay. Kung ayaw mong tanggapin, hindi mo sasabi natin, hindi naman. Tanggapin mo. False humility yan. Kasi magaling ka naman talaga. Pero parang, false humility. Hindi. Instead of doing that, give it to God. Diba? Kung ayaw mo talaga i-claim, pwede naman thank you. Diba? Pero better na yung give it to God. All glory to God. Dahil meron akong talent. Yes. So, before we end, anything else to say or to parang natin? Since ako kasi isa yung sa nagtanong kanina, syempre, marami akong knowledge na nakuha. Na okay, ganito pala dapat. Yes, I have faith, pero dapat pala mas deeper pa yung faith ko kay Lord. Yun yung reflection for this. And hoping na marami pang questions. Oo, tsaka just know naman din na hindi rin naman to out of our own might lang. Oo. Kundi talagang inalaw lang kami ni Lord. Ginagamit niya lang kami to speak to you. To speak sa mga people. We're not here to promote religion. We're not here to promote anything. We're here to promote God, to inspire people, and to answer questions na confusing talaga. So, huwag matao magtanong, sabi nga ni Susan Rosas. Pero huwag mamaya magtanong, at ni Coco Martin. Yes. Mamaya magtanong. And yun, just us. So for next time, di ba? Yeah, abangan niyo yung mga next episodes namin kasi we plan to make it more unfiltered. Filtered. This is a Tipong bit nasa filtered ano pa kami. nga eh, kasi nasa room kami. Hindi Medyo na nakikita maayos. natin nagkaklase, di ba? Filtered. Susunod, try namin. Siguro nasa mga Ikot siguro. hagdan, ganyan, damo. Mag-iiba kami ng venue. Kung saan kaya. Pero siguro hindi naman pupunta sa point na sa bahay. Pero hindi yun niya. Bigyan din Mga ako safe ikaw. options lang. Di ba, stay tuned. May mga tayo, per episode, may mga bawat team. So, siyempre, may base tayo ng mga questions. Nag-gather na ng questions. Yes. So, Yes, and mag-release kami ng mga, parang Follow niyo na lang po yung page namin for updates. And hoping na makapagbigay kayo ng questions pa. Baka kasi mamaya, at the back of your mind, oh Lord, ano ba dapat ganito? Kung lalo kayong naguluhan, dahil magulo kami sa magot, magtanong kayo ulit. Huwag naman itatanong nyo, no, may tuhod ba ang Diyos? Literal. Kung sabi nga niya, di ba? We're created by His likeness and image. Kung may tuhod siya. Ang tanong daw po, natutulog po ba ang Diyos? Ang sagot, Hindi. tanong niyo kay Lord. Hindi. Pwede rin yan. Pwede rin kaming sumagot na hindi rin namin alam. Kasi nga, imperfect kami. Hindi namin Oo. alam. Oo. Kumbaga, kung Masaya sila sa kabila. Ay, okay yan, masaya sila. Happiness. tayo. And? Oh. Okay na. So, just, Literal ang filter. yeah. So, fit and filtered, just remember na no matter what happens, let's always keep on seeking the truth. Whether by reading the Bible, by asking questions to your friends, or those people na mas mature sa'yo in the faith. Always seek the truth, always seek God. Yes. And always be that person na nag-shine, let your light shine into the world. Be the salt and light sa mundo na to. And keep the questions coming. Wala lang anything to add, di ba? Wala na naman. Okay, siguro maganda we end this podcast with a prayer. Okay. Kumbaga isama natin sila sa prayer. So, Para ikaw para lumutang sila, pumunta sila sa langit. Pumunta sila. Hindi, joke lang. Joke lang po. Hindi, medyo unfiltered na talaga. Pangilan na yun. Let's pray. Ilalagay talaga yan sa edit. Let's ask God, siyempre, kung may mga pinagdadaanan tayong bawat isa, may mga masamang pakiramdam. Let's give it all
sa ating Panginoon Diyos. So let's pray, di ba? Father God Almighty, the creator of heavens and the earth, we praise you, glorify you, we let you nayapay. Lord, syempre maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ginamit niyo po kaming tatlo to share your word, to inspire other people, Lord, and to share your love and your works or your will, Lord, sa ibang taong nakikinig. And syempre, Lord, maraming salamat din sa mga nakinig nito. At we do pray na itong mga sinabi namin ay tumipon sa kanilang puso, sa kanilang isipan, at ma-share din nila sa ibang mga tao. At mas magpatibay sa kanila ng faith, kung wala pa naman po silang faith, curiosity to seek you, to ask you, to go with you, Lord, and to have relationship with you. Kaya kayo po ang manguna sa bawat isa, sa amin, at sa mga nanonood. Lord, kayo po ang magpatuloy na magbigay ng siksik, liglig, at umaapaw ng pagpapala sa bawat isa. Kami mga estudyante, Lord, bigyan kami ng sapat na kalakasan, wisdom, and knowledge as we study. And syempre sa mga nanonood, kung ano man po ang estado nila sa buhay, kayo rin po ang mag-bless at maggabay sa kanila. And in all of their decisions, kayo po ang magbigay ng right path sa kanila. Kaya Lord, kayo po na po ang bahala at kayo na po ang mag-bless sa amin continuously. Pinibigay po namin lahat ng papuri, pagsamba sa Panginoon Jesus, kapisan ng makapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you so much for watching, listening, and thank you, Lord, yes, for this opportunity. Okay lang, kahit nakatutal shit kami, or may iba kayong ginagawa. Basta makinig na. And, sabihin natin in advance, syempre, it's our first episode and it's our first thing to do this, parang, kumbaga, first natin. So, talagang literal na unfiltered. So, hindi, ito, walang na joke. So, literal na unfiltered. So, may mga technical difficulties, nag-a-adjust pa, and something. And yung mic namin kanina, please bear with us, nagkaroon ng problem sa mic. So, sa editing, baka medyo, alam mo yun, magkaroon tayo ng problem. But still, we did our best to share, to inspire people. And yes, we're open for improvements. Diba? Kung open nyo ang doors, open din kami. Para gusto nyo sumama sa amin, para maging editor. Ay, wow. So, Joy, baka naman. So, yan, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye.